eto na yung pinakabago, masasabi nating pinakabago. Titingnan natin yung mga changes compared doon sa sinundan nito. So, unang-una no, yung physical appearance niya dito sa LCD or sa interface. Ayan, so ito ay kaparehas doon sa mga medyo compact type ano na inverter. So yung sinundan noon, yung compact display, may mga LED rito. Makikita natin diyan yung DC, AC, normal at saka yung alarm. Unlike dito, ayan, yung rubber na function dito, yung page up and down, tapos yung enter at saka yung escape, parehas lang. At dito, makikita natin pag nag-normal yan, dapat magkukulay blue or bughaw itong DEYE na logo. Okay? So, sumunod na big change dito, ano, itong battery terminal. Ayan. So, itong terminal port niya, mapapansin natin ano, yung size ng volts, ito, ay kasing laki na ng pang 12 kilowatts. At yung position niya nandiyan na sa gitna. Ayan, naka-center na, no. Unlike doon sa dati, nakalagay lang yan dito. No, kahit yung luma, yung pinakauna, yung SG01 na 8 kilowatts, nakalagay din yan dito. So, pangatlo, ito, makikita natin. Ayan, yung MPPT, ano, yung solar charge controller. Ito na ngayon yung kanyang connections, ano. Kaya naging ganyan yan dahil tatlong MPPT. Kaya makikita natin doon sa manual, ang nakalagay doon, no, ay 3/2+1+1. Okay, so ganito yon. Kaya sinabing 3/2+1+1. Dahil yung PB1, ayan, okay, PB1, ito siya, isang group yan. So yung PB1, kaya siya naka 2+1+1 dahil dalawang strings yun. Yun yung 2 na sinasabi. 2 strings pero single MPPT. So, ibig sabihin, tatlo ang solar charge controller nito. So, yung PB number 2 or yung second array, ayan, kaya siya 1 dahil isang pair lang, no? So, wala siyang ka-parallel. At makikita nyo, ka-condemn na dito dahil single string lang. At ganoon din sa PB3. Ito, naka-single string lang din ito. So, ang maximum input power na pwedeng mailagay dito ay 12.8 kilowatts in terms of watts, no? Pero kung susundin natin yung specs ng mismong solar panel or yung module, no? Yung PV module ay pwedeng lumampas ng konti sa 12.8 kasi kung 21 pieces tayo na 620 watts, lalabas 13,020 watts. So, sobra yon doon sa 12.8. Bakit? Kasi yung voltage niyan, BOC, no? Yung BOC, which is dapat hindi lalampas sa maximum BOC nito per MPPT, no? Na 500, ay pasok pa naman. Kasi kung 7 pieces per string, ayan, dahil 21 yon times 3, no, yung 7 pagka siniris natin at kinuha natin yung voltage, no, yung BOC ng panel. Ibig sabihin, kung ang yung open circuit voltage ng panel ay 49 volts times 7 kasi naka-series yun, lalabas 343 volts lang per string. Okay? So, string 1, 343, string 2, 343, string 3, 343, no? Yun yung voltage. So, hindi siya lumampas sa 500 volts DC na maximum input voltage. So, within the range, ika nga. Ngayon, may isang concern doon, no? Yung IMP, maximum input current, no? Ng PV module. So, siguro nasa 15 amperes yun. And since ang ginawa natin ay series, so hindi naman mag-change yun dahil 15 pa rin, 15 amperes ito, 15 amperes dito, 15 amperes dito. So, possible na sumobra, naging 13,020 watts, pero pasok pa rin doon sa kanyang parameters na VOC and IMP. Dahil ang amperahe nitong inverter na ito ay nasa 18 amperes. While ang papasok lang sa kanya, yung requirements, no, ay 14 to 15. So, pasok pa yan. Okay pa yan. Okay? So,
Yung glands, ayan, yung communication, dito na napunta, no? At eto, yung sa gen port natin, nagkaroon din ng changes dyan dahil kung makikita nyo, eto, triangle na yung glands. At lalo na rito sa loob niyan, ayan nagbago talaga. Lumaki rin yung wire size ng gen port, load port, at grid port. Ayan, so naka-common na rin yung ground dito. Meron pang isa tayong magkakalimutan dito kasi doon sa sinundan nito na model, pag naglalagay tayo ng city sensor, assuming ang ating magiging setting ay 0 export to city, dati nasa 3 and 4. Ayan, tandaan lang ito kasi napakahalaga nito, no? Number 3 and 4 dati. Ngayon, pag ganitong model ang nakita nyo, CM3 kasi ito CM3 model na SG06, ay dito na sa number 7 and 8. Yan, dyan na ang lagayan ngayon ng city sensor. Ito, 7 and 8. Okay, so wag na wag kakalimutan yon. Baka magkamali tayo, no? Mapunta sa battery, yung 5.6 battery sensor yan. Baka mapagpalit lang. So, ingatan na lang na wag magkapalit. Okay, so pakita ko sa inyo yung pinaka-model at makita na rin ninyo yung maximum input power nito and voltage. So ito na yung product model SUN 8K SG06 LP1, ibig sabihin single phase EU CM3. Ayan, so CM3 na yan ngayon dahil yung mga ibang model AM3, pero ngayon CM3 na. Okay, so yung maximum input voltage, ayan, 500 at ang minimum niya ay 150. So yung minimum na yun, ibig sabihin yan ang pinakamababa na input voltage para gumana lang. At 425 yung kanyang range, no? 425 volts DC. So kung makikita niyo yung input current, ayan, mataas na, no? Yung PB1, kaya mataas yan kasi pwedeng magparallel. 36 amperes, no? At 18 amperes yung nakalagay doon sa PB2. At ganun din sa PB3. Okay. Ito yung PB1. PB1 kasi ito dalawang strings yan So ito na mention ko kanina 18 amperes lang. Pero based dito sa kanyang specs or label, 18 ang bawat isa. So pag pinagsama natin yung pinagparallel natin, magiging 36, no? So 18, so 36 and 18 dito sa PB2. And 18 pa rin sa PB3. Yan, ganun tumingin ng amperahe ng solar charge controller. Okay, tingnan natin dun sa control sa gilid kung meron pa. Ayan, okay, so iba rin, no? Iba rin, although yan pa rin naman yung kanyang DC switch at yung on and off switch nasa gilid pa rin. Bago tayo magwakas pala, no? At pinakahuli, ito yung Wi-Fi. Ayan, may maliit na Wi-Fi yan, parang titi ng bata. Ayan, maliit. Kasi built-in na lang yan, yung Wi-Fi na yan. Ito yung kanyang Wi-Fi board. Ayan. So, yung pag hinanap nyo yung password, no? At saka yung serial number, nandito yan. Ito yan, no? So, naka-built-in na yan sa loob. Okay, yan na lang muna ang ating may update at susubukan na natin i-power up sa ngayon. At maraming salamat sa panonood. Usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong Solar, si Solar Reds.